bago natin i-cite for contempt. Last week pa ito, dalawang hearing na itong nagsisinungaling. Sa mga taong sa baba, lahat may kasalanan, ikaw wala. District engineer ka, hindi mo alam na may ghost project. Wala ka ring alam, lumobo yung budget mo. Hindi ba dumadaan sa lamesa mo yan na lumaki yung pondo mo? Mr. Chair, I think this person is lying, so we have to ask him to show cause why he should not be cited for contempt today. Please respond, Mr. Alcantara. Your Honor, kami naman po pag lumalabas po sa GAA, ini-implement lang po namin yung project, Your Honor. At hindi po namin alam kung saan po ng ano yan, Your Honor. Actually po, yung sinasabi ko po sa Ghost Project, talaga pong wala akong alam dyan. At magpapatunay naman po itong project engineer na nandito po sa tabi ko kung paano po nangyari yan. Yung pong sinasabi ng project engineer na Paul Duya, ay kasama po nila yan, Your Honor. Mr. Chair, unacceptable, and therefore I will move, Mr. Chair, that we cite this person in contempt for lying before this committee, Mr. Chair. There is a motion to cite in contempt of the committee, Engineer Henry Alcantara. Any objection? Hearing none, you are cited for contempt. Thank you. I'll wind up for this round, Mr. Chair. Engineer Alcantara, kayo yung inyo pong distrito ay multi-awarded dahil sa high utilization in disbursement rate. Tama ho ba? Yes, Your Honor. Nakakaano, Mr. Chair, mag-wind up na po ako. Doon daw kasi, kahit na halimbawa 30% pa lang ang progress billing ng contractor, ay 40 to 50% na raw ang sinasabi, ang nakukuha nilang cheque. Bakit ito nangyayari yun? 30% pa lang ang sinisingil, pero ang inyong binabayad nasa 40 to 50% na. Yeah, that's your last question because your time is up. Your Honor, ako po kasi nagdidepende lang po ako dun sa statement of work accomplished na pinipirmahan po ng tao ko. Kung ano po ang accomplishment na nasa field, sila po kasi ang nagsacertify po ng Your Honor. Thank you po. Thank you, Mr. Chair. Siguro, last time, Bryce, sino ang proponent? Alam mo ba? Ayaw kasi sabihin ni Engineer Alcantara eh. May alam ka ba? Sabihin mo na, para may inyong immunity na sa'yo. Ang sinasabi lang po sa amin ni Boss, wala po akong specific kagaya po nung sa iba na sa ibang senators po na nabanggit ni Boss. Pero dito po, wala po siyang specific na sinabi kung kanino po. Before I recognize Senator Amy, who's next in line, may papakita lang ako na slide. This will be a test of your credibility. Ano nga yung slide? Yung piles of cash na pinakita doon sa house. Hindi yan. Yan. Kindly narrate to this committee, anong ibig sabihin nito? Nasabi mo na ito sa house, pero I want to be clarified. Sinabi mo itong nasa kaliwa, 2022 or 2023, Yung pangalawa, sabi mo a couple of years ago. Accurate ba yan? Totoo ba yan or recently lang yan? Matagal na po yan. Yung tama po yun, mga nasa 2022 to 2023 po yan, Your Honor. Ito rin nasa kanan, 2023 rin ito. Yung sa tambayan. Opo, alam po nasa ganung year po yun, Your Honor. Okay, kanino yung tambayan na yan? That's a house. That's not within the premises or compound of the DEO, di ba? Opo, wala po sa Kanino compound yan? ng DEO. Sino may-ari niyang tambayan? Sa pagkakaalam ko po, kasi hindi ko naman po nakita ang title nung Hindi, wag na yung title. Yung pagkaalam mo na kung kanino. Opo, kaibigan po ni Boss Henry Alcantara. Si Lauren Cruz, Opo, Your Honor. yung bagman niya. Hindi ko po masabi, parang Dapat po. alam mo kung sino si Lauren Cruz. Kilala ko po siya. Balininong ko po nga po siya. Kaya nga, Opo. so alam mong bagman siya. Kasi lahat ng mga dinodonate ni Henry Alcantara ng mga sasakyan kung kani-kanino, sa kanya nakapangalan yung invoice. Alam ko po. Oh, alam mo pala hindi ka nagsasabi ng totoo. Ang Your- sinasabi ko sa'yo, sabihin mo lahat yung totoo rito, huwag ka na magpaikot-ikot.
Your Honor, ang naging dating po kasi sa akin ng bagman is parang tagadala po ng pera. Pasensya na po kayo. Oo nga, Hindi ko lang po naintindihan. tagatago ng pera, tagadala ng pera. Ang alam ko po, opo. Kasi kanya tong lugar, di ba? Yes, Your Honor. Oh. Sabi ko sa iyo, huwag kang magpasikot-sikot. Mas marami pa akong alam sa iyo kaysa sa alam mo. Ha? Huwag mo kami paikutin dito. Senator Amy. Yes, thank you very much, Mr. Chairman. Maliwanag sa ating budget na 2 trillion ang napupunta sa ating foreign assisted. Di pa napapag-usapan to. At dito sa foreign assisted, meron tayong opisina, yung UPMO, United Project Management Flood Control, kung saan gumastos na ng halos 1 trillion in the past 10 years, in the past 8 to 10 years. Matagal ko nang hinihingi, paulit-ulit ko nang hinihingi mula pa nung first hearing, second hearing, third hearing, ang listahan ng UPMO kay Director Ramon Ariola. Asa na ba yung listahan ng mga project na to? Pagkalaki-laki ng foreign financing. Itong mga infrastructure projects na may kinalaman. Pero kahit ilang beses ako magtanong, humingi ng accomplishment report nila mula pa nung 2015, 2021 hanggang very recently, wala po akong mahanap. Meron ba kayong ibibigay? At ano ba talagang maipapakita? Ang laki-laki ng ginagastos ng ating pamahalaan, hindi lamang sa GAA, kundi kasama ng World Bank, ng ADB. Hindi pa ito napapag-usapan. Kaya gusto ko malaman. Mr. Chairman, Madam Senator, if I may respond po. Si Director Ramon Ariola po ay nag-leave. Ito po ang OIC. Ako, lahat na lang nagre-resign at nagli-leave. Paano po ba yan, Mr. Opo. Chair? Mr. Chair, I was just informed now na naisumiti na po itong listahan na hinihingi po. Kailan at kanino? Ngayong araw lang po na ito at nasubmit na rin po, Mr. Chairman, Madam Senator, sa Kasi inyong magre-recommend na ako ng subpoena duces tecum. Dahil ang tagal-tagal ko na nag-iintay, wala naman maipakita ano yung mga accomplishment report. Nakakapagtaka. Mr. Chairman, Madam Senator, ito po, sinabit na po ngayon, kakabigay lang po sa akin ngayon at Nabasa na ninyo? Hindi pa po. Kakabigay lang sa inyo eh. hindi ko pa po nababasa. Di pa ninyo natutuklasan ng mga Hindi pa ho. himala ng flood control foreign assisted. Hindi pa po. Pangalan ng Pilipinas ang nakataya rito at wala akong maipakita itong mga listahan ng CDO River, ang Pampanga Bay, Pasig Marikina. Alam naman natin in NCR alone, bilyon-bilyon na ang ginastos dyan at wala pang maipakita. Pero mabalik sa foreign assisted, this year alone, 16 billion bigla ang hinihingi sa GAA. 9 billion every year before that, 16 billion bigla. Bakit ba bigla ang lumaki itong flood control na foreign assisted portion? Mr. Chairman, Madam Chair, this is, I think, the initial submission na ibinigay po ng UPMO. Nako, August 17 pa yan hinihingi. Ang tagal naman Apologies, nila mag-produce. Apologies, Mr. Chair. Ngayon ko lang din po nakita ito. Nasabit na rin. Gaano ba kahaba yung leave ni Director Ariola? Dami naman nagtatago. Hanggang October 10 po ang kanyang final na leave. Pero ito na po ang mga dokumento. Pero sabi mo, initial pa lang? Opo, mukhang, Pinagtatakahan ko kasi 9 billion dati, bakit sa lumobo sa 16 billion sa foreign assisted? opo, we will submit this already today. I think the advance copy has been sent po to the office of the good senator. No, we're not in receipt of any copy. Sinong staff? Nasubmit daw po kay Ma'am Joy Apostol. J. Apostol. Kailan po? Wala. Yung binigay sa akin folder na halo-halo, sinasummarize po namin pilit, di naman maintindihan, halo-halo yung flood control, yung iba pang project na foreign assisted. Baka naman pilit ninyo kami linilito. Opo. Dali nga.
sinumiti po last hearing daw po itong folder na ito na listahan ng Yes, Opo. it's lahat ng foreign assisted it's projects. incomplete and jumbled with other projects, nothing to do with the flood control. But nevertheless, it approaches the amount of 1 trillion. Para Flood ma-inspect control, rin yan ng po. ating mabuting chairman dahil parang hindi nahahalata, marami ring nauubos na flood control funds dito sa UPMO. At alin talaga ang accomplishment. Kasi dyan sa report na yan, wala naman nasasabi kung completed, hindi completed, on its way, malamang ghost project na naman. Opo. Dito po sa folder na makapal, no, na nandito ho lahat ng proyekto, meron pong status na nakalagay. Pero ang sinabi po sa akin ng OIC ng UPMO Flood Control, nasubmit na po itong summary. Summary ito nito. Okay. Ito po ay siguro mas madali pong i-comb through ng ating committee. Kasi maraming nagre-reklamo rin sa sarili kong probinsya na marami sa mga flood control ng UPMO ay talagang ghost project rin. Na ni Anino, hindi nakikita at yung UPMO talagang gatasan, ika nga. At eto nga, nagtataka kami, how are the infrastructure projects of the local government or even of the national government aligned with these foreign assisted projects because they seem very whimsical and capricious in choice as well. Ang balita, palakasan sa UPMO para makakuha ng milyong-milyong project. Madam Chair, to be quite frank, hindi pa ho namin nasisilip itong UPMO projects on flood control nitong nakaraang 2 linggo. Kami po ay nag-focus po talaga sa locally funded projects pero maaasahan po ng komite na titignan na rin po namin ito. Pero initial po submission ito, isinumiti na po ito sa committee ngayong araw. Yes, I'd be very grateful for that, given the Makakaasa po kayo, very Madam big Chair. amounts that are involved. Bilyon-bilyon rin ito at trillion na kung isusuma total yung mga nakaraan na taon. Sa NCR alone, following on the interpellation of our other senators, meron dito sa Metro Manila lamang 80.45 billion sa foreign assisted. Ang nakalista, ayon sa inyong listahan na binigay na napakagulo, andito yung iba't ibang pumping station, arito rin yung mga Pasig Marikina. Bakit sa kabila ng bilyon-bilyon na ginastos natin dito sa 80.45 billion, bakit bahang-baha pa rin ang Metro Manila? Yun ang tinatanong natin. Di ba may pumping station na? Kindly, that will be your last question, That's Senator correct. Amy. Nababara ba to ng drainage? May issue ba sa interconnection ng mga drainage na to? At alin yung 6? May 6 na sinasabing Metro Manila LGUs na meron ng meron na silang plano. Mr. Chairman, Madam Senator, makakaasa po kayo na we will look into all of these and these are very important and legitimate questions po that are being asked. By way of warning lang po, outside of my questioning, may suggestion lang po ako kasi nabanggit yung tungkol sa LGU. Ako po galing sa LGU, pagkatagal-tagal kong governor, nais ko sana isuggest lamang bilang ay may solusyon na imbes na approval, kasi natatakot ako, bakaltasan palalo ng LGU. Nung governor ako, may mayor ako at barangay captain, minsan talagang humihingi. Hindi ko talaga mapigil. I'd suggest na unang-una, dapat may note to LGU of the project. Ikalawa, planning, consultation kasama yung LGU. Ikatlo, imbes na approval, close coordination with the LGU. Thank you, Senator Marcos. Senator Marcoleta is recognized. Thank you, Mr. Chair. Secretary Vince,